Palaging pinagagalitan sa Helga ng kanyang ina. Walang araw na hindi siya nito sinsermonan. Isang umaga, "Helga, anong oras mo balak bumangon? Abay tanghali na." "Ano ka, anak mayaman?" Bulyaw ni Aling Corazon sa panganay na anak. "Nay, mamaya na po. Maaga pa naman po eh. Inaantok pa po ako oh." Tugon naman ni Helga sa kanyang ina. "Paano hindi ka antukin? Magdamag kang nagsa-cellphone. Imbes na itulog mo, nagpupuyat ka. O yan tuloy, tanghali na nasa higaan ka pa." Inis na wika ni Aling Corazon sa kanyang anak. "Nay, tungkol naman po sa school ang ginagawa ko. Nag-aaral po ako, Nay." Sagot ni Helga sa ina. Basta, bumangon ka na dyan na tanghali na. Kaya hindi tayo umaasenso sa buhay dahil sa ganyang pag-uugali na yan." "Nay, pag gumising po ba ako maaga tayong yayaman? Kasi kung yan lang ang solusyon, lagi na lang akong gigising ng maaga." Sarkastikong saad ni Helga sa kanyang ina. "Huwag mo nga akong pinipilosopo dyan, Helga. Hindi ako nagbibiro sa'yo Bumangon ka na dyan at tulungan mo akong ipaghanda ang mga kapatid mo ng kailangan nila sa school at maglalako pa ako ng mga kakanin. Tanghali na Baka mamaya hindi na naman ito maubos. Wala tayong ipambibili ng bigas mamayang hapunan yan." Mahabang litanya ni Aling Corazon kay Helga. "Nay, kaya niyo na po yan. Inaantok pa po talaga ako Tugon ni Helga sa ina, sabay kuha ng unan upang itakip sa mukha nito. Agad naman itong kinuha ng kanyang ina. "Sige na anak, pumangon ka na dyan. Pagkatapos mo akong tulungan, pwede ka na ulit bumalik sa pagtulog mo. Kailangan ko lang talagang mailako itong mga kakanin nang sa gayon may pangkain tayo mamayang gabi." Seryosong saad ni Aling Corazon sa tamad na anak. Mahinao na lamang niyang pinakausapan ng panganay niyang anak dahil kapag lalo niya itong binungaan mas lalo itong hindi susunod sa kanya. "Totoo po, Nay?" "Oo anak, kaya ligpitin mo na muna yung pinaghigaan mo at bumaba ka na para mabilis tayong makatapos at makapagpahinga ka na ulit." Wika pa ni Aling Corazon sa anak. Nang nasa baba na, nagpaalam si Helga sa ina. "Nay, pwede po ba akong lumabas mamaya pagkatapos ko po dito? Total sabi niyo naman po kanina na pwede na akong magpahinga pagkatapos kitang tulungan. Lalabas na lamang po ako, Nay, mamaya." Saad ni Helga sa kanyang ina. "Anong pinagsasabi mo dyan, Helga? Naririnig mo ba yung pinagsasabi mo? Mahiya ka naman anak. Maglinis ka ng bahay. Diyos ko, Helga, anong kaisipan ng meron ka? Panganay ka pa naman." Tura ni Aling Corazon sa anak. "Hala, sabi niyo po na kanina pag bumaba ako at tinulungan kita, pagkatapos nun pwede na ulit akong magpahinga." Kakamot-kamot ng ulong wika ni Helga sa ina. Pakaramdam niya naisahan siya ng kanyang ina sa pagkakataon na iyon. "Ngayon nagbago na ang isip ko, Helga. Kung ako sa'yo, kunin mo na ang walis tampo at simulan mo nang maglinis ang bahay, okay?" Seryosong saad ni Corazon sa anak. "Hay naku, bahala ka dyan, Nay. Hindi ako maglilinis. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ikaw naman ang nakaisip niyan." Nagdadabog na saad ni Helga sa ina. "Okay, sige. Kung ayaw mong maglinis, okay lang anak. Kaya ko naman gawin yan. Pero kung gusto mong umalis, kailangan mo munang maglinis. Hindi pwedeng panipasarap na lamang ang alam mo sa buhay, Helga." Makahulog ang saad ni Corazon sa panganay na anak. "Nay, hindi mo na po ako mauuto. Ganyan rin po ang sinabi mo sa akin kanina Diyan ka na nga." Wika ni Helga sabay talikod sa kanyang ina na halos maligo na ng pawis sa paghahanda ng ilalako. Tinungo ni Helga ang kanilang maliit na salas. Naupo siya doon at binuksan ng TV habang humihigop ng mainit na kape. Maya-maya pa nakaramdam siya ng antok. Nalimpungatan naman siya nang muling marinig ang boses ng kanyang ina. "Ang sarap ng buhay ng Donya." Wika ni Aling Corazon sa anak. "Ano ba yan, Nay? Hanggang dito talaga sinusundan mo pa ako? Natutulog yung tao Naiinis na saad ni Helga. Habang nakapasok ang isang daliri sa kanyang tenga, naanimoy naririndi na sa boses ng kanyang ina. "Hoy Helga, ayusin mo yung asta mo sa akin Baka nakakalimutan mo. Nanay mo pa rin ako. Yang pagsagot-sagot mo na yan sa akin, iwas-iwasan mo na yan. Nasasanay ka ng bata ka Usal ni Aling Corazon sa anak. "Kung ayaw mong mapagsabihan at mautusan, maluwag ang pinto.
pwede ka nang umalis dito. Pero hanggat nasa poder kita, kailangan mong sumunod sa mga inuutos ko. Mariing saad niya sa kanyang anak. Dahil sa sobrang inis sa kanyang ina, ay padabog na lumabas ng kanilang bahay itong si Helga. Nabubulong-bulong pa. Hay nako, si nanay parang Armalite ang bunganga. Hindi ba siya napapagod kakadada araw-araw na lang? Inalmusal ko na nga ang mga sermon niya eh. Nakakasawa ng pakinggan. Inis na usal na Helga sa kanyang sarili habang naglalakad papalayo sa kanilang bahay. Hoy hoy, saan ka na naman pupunta ha? Humahabol na sigaw ni Aling Corazon sa kanyang anak. Pupuntahan mo na naman yung mga barkada mong kaparehas mo ring sakit ng ulo ng mga magulang no? Turan niya sa anak. Ay naku nay, pabayaan niyo na nga lang ako. Nasa tamang edad na po ako oh. Lahat na lang pinapakialaman niyo. Naiinis na wika ni Helga sa ina. Anak, lahat ng sinasabi ko ay para rin naman sa ikabubuti mo. Sana naman ay maintindihan mo kung bakit kita pinagsasabihan. Sigaw pa ni Aling Corazon. Ngunit nilingon ay hindi na ginawa pa ni Helga ng mga sandaling iyon. Rinding-rindi na talaga siya sa bungnerang ina. Dahil doon ay napabuntong hininga na lamang si Aling Corazon habang hinihintay na mawala na ng tuluyan sa kanyang paningin ng anak. Diyos ko Helga, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa iyong bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Usal ni Corazon sa kanyang sarili. Samantala si Helga naman ay tinungo ang bahay ng isa sa kanyang mga kabarkada. Nicole? Nicole? Tawag niya sa pangalan ng kaibigan. Maya-maya pa ay may nagbukas na ng pinto. At iniliwan nito ang kaibigan niyang si Nicole. O bes, napadalaw ka. Buti pinayagan ka ng nanay mo. Takang tanong ni Nicole sa kanya. Ay nako, asa ka pa? Kung papayagan ako nun, umalis lang ako kahit ayaw niya. Paano ba naman kasi nakakabadrip na sa bahay? Yung bunganga na lamang ni nanay yung maririnig mo araw-araw, nakakarindi na. Naiiritang kwento ni Helga sa kaibigan. Nag-away na naman kayo. Kaya pala ang aga-agay nandito ka sa bahay. Pambubuking ni Nicole sa kanya. Hayaan mo. Ipapaalam na lamang kita sa nanay mo, bes. Wika ni Nicole. Ha? Bakit? Saan naman tayo pupunta? Usisa ni Helga sa kaibigan. Sa bahay nila Chari. Di ba birthday niya ngayon? Paalala ni Nicole sa kanya. Kung sa bagay, tama ka naman, bes. Nakakainis kasi tong si nanay eh. Lahat na lang ay bawal. Hindi ko na tuloy na-enjoy ang buhay ko dahil sa kakabawal niya. Reklamo na Helga sa kaibigan. So paano? Halika na, balik na tayo sa bahay niyo. Ipapaalam kita sa nanay mo. Yaya ni Nicole sa kanya. Naku, wag na tayong bumalik sa bahay. Dumiretso na lamang tayo kay Chari. Baka mamaya hindi na ako payagan nun. Di lalong hindi ako nakasama sa inyo. Tanggi ni Helga sa suwestyon ni Nicole. Ha? Paano yan? Wala ka namang damit. Party yung pupuntahan natin, bes. Paalala ni Nicole sa kanya. Bes, magkasing katawan naman tayo, hindi ba? Pahiramin mo na lamang ako ng damit mo dyan. Ayaw ko nang bumalik sa bahay. Pakiusap ni Helga sa kanya. Okay, sige na nga. Malakas ka naman sa akin eh. Halika na, para makapaghanda na tayo. Yaya ni Nicole sa kanya. At agad na nga silang nag-ayos ng sarili. Makaraan ng ilang sandali. Wow, bes, ang ganda nating dalawa. Usal ni Helga. For sure, bes, magugustuhan ka na ngayon ni Jake. Sambit pa ni Nicole sa kanya. Nicole, ano ka ba? Bawal ang jowa sa barkada, hindi ba? Isa pa, pinagsabihan ko na yung si Jake, kaya alam kong nagkakaintindihan na kami. Paliwanag ni Helga sa kaibigan. Okay, sige, sabi mo eh. Kibit balikat na tugon ni Nicole sa tinura ng kanyang kaibigan. Samantala sa kabilang dako naman, sa bahay ni Helga, ay nag-aalala itong si Corazon sapagkat hindi niya alam kung saan nagtungo ang kanyang anak. Kaya naman tinawagan niya itong muli ngunit hindi rin naman ito sinasagot ang kanyang tawag. Inabot ng hating gabi sa paghihintay itong si Corazon hanggang sa sumapit na nga ang 3:00 ng madaling araw. Nakatulog na si Corazon sa kanilang munting salas nang may bigla na lamang siyang maulinangan na kaluskos at yabag ng mga paa. At saan ka galing, Helga? Seryosong tanong ng kanyang ina kay Helga. Kabayo, Diyos ko naman, Nay, kung may sakit ako sa puso, siguradong inatake na ako sa kulat. Uwi ba ng matinong babae yan, ha? Sita ni Aling Corazon kay Helga.
Nay, hating gabi na. Pwede po ba? Bukas niyo na po ituloy ang pagsasermon niyo sa akin. Gusto ko na pong magpahinga. Saad ni Helga sa inang galit. Anong bukas? Ngayon tayo mag-usap. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala sa'yo. Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa'yo. Tapos ngayon uuwi ka rito na parang wala lang nangyari. Galit na saad ni Aling Corazon sa kanyang anak. Nay, hindi po ba kayo napapagod sa kakabunganga niyo sa akin? Kaya ayoko nang umuwi dito eh. Araw-araw na lang kayong ganyan. Walang oras o araw na hindi kayo galit. Katwiran ni Helga sa kanyang ina. Kung ayaw mo na palaging binubungaan, ay ayusin mo yung pag-uugali mo, Helga. Tulad ngayon, paanong hindi kita pagsasabihan? Uwi ba ng matinong babae itong ganitong oras? Paano na lang kung napahama ka sa daan? Tapos lasing ka pa. Wika ni Aling Corazon. Nay, hindi ako lasing. Anong hindi lasing? Tignan mo nga yung itsura mo ngayon kung hindi ka lasing. Alam mo, Helga, para rin naman sa iyo ang pinagsasabi ko. Para sa kapakanan mo lahat ng sermon ko. Dahil ayaw kitang mapahamak, anak. Usal pa ni Aling Corazon sa kanya. Pero Nay, malaki na ho ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Alam ko na po ang tama at mali. Kaya sana naman po, ay wag niyo na po akong pagbawalan sa mga gusto kong gawin. Gusto ko lang naman pong i-enjoy ang buhay ko eh. Katwiran ni Helga sa kanyang ina. Yan ang akala mo, anak. Hindi mo pa alam ang totoong realidad ng buhay. Ang akin lang naman ay ayaw kong matulad kasi nangyari sa akin. Ayaw kong pagsisihan mo bandang huli ang katigasan ng ulo sa akin, anak. Kaya kung ako sa'yo, ay makinig ka habang hindi pa huli ang lahat. Mariing wika ni Corazon sa kanyang anak. Nay, pwede po ba't tama na po? Tapusin na po natin tong usapan na to. Kanina pa po kayong umaga eh. Kung natatakot po kayo na baka maulit yung nangyari sa'yo noon sa akin ngayon, maniwala po kayo. Hindi ko po yun gagayahin. Nasa tamang edad na po ako, Nay. At may tamang pag-iisip na po ako. Hindi po ako lasing. Oo, nakainom lang po ako. Dahil birthday po ng isa naming kaibigan. Nandito naman na po ako sa bahay oh. Ligtas naman po akong nakauwi. Kaya sana naman po, Nay, tama na po ang pananermo niyo sa akin. Pahinga na po sana kayo. Rinding-rindi na po ang tenga ko eh. Litanya ni Helga sa ina. Anak, huwag kang kakasigurado sa mga sinasabi mong yan. Akala mo lang alam mo na ang lahat. Pero sa totoo lang, marami ka pang hindi alam sa buhay. Makahulog ang saad ni Corazon sa kanyang anak. Shh, Nay please, inaantok na po ako oh. Pagpuputol na Helga sa sasabihin pa ng kanyang ina at agad nang umalis at naiwan ng kanyang ina sa kanilang salas na napapailing-iling na lamang. Kinabukasan ay nagtataka si Helga dahil hindi niya naririnig ang boses ng kanyang ina kahit tanghali na siyang gumising. Weird, nasan kaya yun? Saad niya at agad nang bumaba at nakita niya ang kanyang ina na nagdidilig ng halaman. O, gising ka na pala. Ikaw na ang magdilig nito dahil may kailangan pa akong asikasuhin. At huwag kang magreklamo, Helga, dahil hindi na kita gigisingin ngayon. Kaya talika dito. Nay naman, kakakising ko pa lang oh. Utusan niyo na kaagad ako. Huwag ka nang magreklamo dyan. Gawin mo na lamang ito. Baka nakakalimutan mo na may kasalanan ka pa sa akin kagabi. Ano? Hindi pa ba tapos yung kagabi, Nay? Hindi pa talaga. Kaya't huwag mong hintayin na balikan ulit natin yon. Nay naman eh. Naputol ang sasabihin ni Helga nang biglang lumapit ang kanyang ina sa kanya. Anak naman, wala na akong ibang narinig sa'yo kung hindi ang reklamo. Huwag kang magreklamo dahil wala ka namang ibang ginagawa dito sa bahay at sa pamilya natin kung hindi ang magpasaway sa akin. Yan na nga lang ang maitutulong mo sa akin eh. Hindi mo pa magawa ng walang reklamo? Konting hiya naman, anak. Okay, fine. Gagawin ko na po. Huwag na lamang ho kayong magsalita pa. Saad na Helga upang tumigil na ang kanyang ina sa pagsasalita. Mabuti naman ang sa gayon ay hindi na masayang ang mga laway ko sa'yo. Pero alam mo, Helga, hindi ko maintindihan kung bakit napakatigas ng ulo mo. Panganay ka pa naman. Diyos ko, magkakasakit talaga ako sa'yo. At sigurado ako, kapag nawala ako, ay kawawa ka talaga. At pati na rin ang mga kapatid mo dahil wala kayong ibang alam na trabaho kung hindi ang magpasaway sa akin. Kaya huwag kayong magtaka kung isang araw ay bawian na lamang ako ng buhay dahil sa konsumisyon sa inyong magkakapatid, lalo na sa iyo, Helga. Oo na nga po, Nay. Sige na po, umalis na po kayo.
Ano ba kasi ang pinagsasabi nyo? May pamatay-matay pa kayong sinasabi? Minsan ay napaka-OA nyo lang po kasi eh. Saad ni Helga, sabay talikod at tinungo na ang kanilang garden. Helga, galit na saad ng kanyang ina. Ano po ba, Nay? Huwag na nga kayong magsalita pa. Ang mabuti pa po ay umalis na lamang po kayo at asikasuhin nyo na lamang po ang gagawin nyo. At gagawin ko na rin po itong gagawin ko. Natatawang saad ni Helga dahil alam niya na umuusok sa galit ang kanyang ina ngayon. Nang matapos siya sa pagdidilig, ay humiga muna siya sa kanilang sopa na nasa kanilang sala. Dahil sa inaantok pa naman siya, hindi niya namalayan na dumating na pala ang kanyang ina. Hoy, kumising ka na nga dyan, Helga. At bakit natutulog ka pa dyan, ha? Kising sa kanya ng kanyang ina. Nay naman, natutulog yung tao, oh. Ba't sumasagot ka pa dyan, ha? Hala, sige, bumangon ka para makapagsaing na. Tanghali na, oh. Asa na ba ang mga kapatid mo? Sunod-sunod na usisa ni Corazon sa panganay na anak. Ano ba yan, Nay? Pati pagsasaing ay ako pa? Hindi ko naman gawain yan eh. Hindi ko naman alam yan. Reklamo ni Helga sa ina. Diyos ko, Helga. Ultimo pagsasaing ay kinakatamaran mo. Paano ko matututo kung hindi mo gagawin yan? Kailan ka kikilos? Pag wala na ako? Wika ni Corazon sa kanyang anak. Nay, baka pwede kayo na lamang po magsaing. Ako na lang po maglilinis ng bahay. Pakiusap ni Helga sa kanyang ina. Hindi pwede, Helga. Kailangan mong matutunan ng magsaing at pati na rin magluto ng mga pagkain. Sino na lang ang aasahan ng mga kapatid mo kapag wala na ako? Usal ni Corazon sa anak. Ano ba, Nay? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Anong mawawala bang sinasabi mo, Nay? Naiinis na saad ni Helga sa ina. Wala akong sinasabing mamamatay. Ang akin lang, doon tayo sa realidad, anak. Hindi habang buhay ay kasama niyo ako, nagagabay sa inyo. Kaya ngayon pa lang ay tinuturuan na kita para matuto ka. Kaya sige, magsaing ka na doon. Utos ni Corazon sa kanya. Nay, kayo na lamang po. Sa dami ng litanya niyo po. Kung nagsaing na po kayo, edi sana tapos na po. Baluktot na katwiran ni Helga sa kanyang ina. Anak, gawin mo na lang, huwag ka nang marami pang reklamo. Usal ni Corazon. Ay bahala kayo na lang. Hindi na ako kakain. Tugon na Helga at agad nang pumunta sa kanyang kwarto. Habang ang kanyang ina naman ay napapailing-iling na lamang. Walang alam na gawaing bahay si Helga dahil bukod sa tamad ito ay umaasa lamang ito sa kanyang ina. Kaya naman isang araw. Sino yan? Tanong ni Helga sa labas ng kanyang kwarto. Lumabas ka na dyan at kakain na tayo. Sagot ng kanyang ina. Mamaya na ako kakain, Nay. Alam ko naman na pagsasabihin niyo na naman ako sa harapan ng kapagkainan. Anak, ilang beses na natin napag-usapan yan na kung ayaw mo ng sermon ay gumawa ka ng maayos. Kumain na lamang kayo kung gusto nyo. Basta ako, hindi ako kakain kasi sumasakit na ang tenga ko sa kakasermon nyo nang walang katapusang paalala. Kahit umalis na lamang ho kayo. Hay nako, sige na nga. Pero pwede bang bantayan mo na lamang ang mga pagkain sa baba? Kasi alis muna ako para bigyan ng tanghalian ng mga kapatid mo. Utos ni Aling Corazon kay Helga. Okay, sige. Matipid na sagot ni Helga at umalis na nga ang kanyang ina. At nang masiguro na ni Helga na nakaalis na ang kanyang ina, ay agad naman na siyang bumaba at kumain dahil gutom na talaga siya. Maya-maya pa ay bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Ano ba yan? Sino ba tong istorbo na tumatawag? Nakakainis. Ani ni Helga at agad na tinignan ng tumatawag. Nakita niya na ang kanyang ina pala ito. Ano na naman kaya ang kailangan nito sa akin? Ay bahala siya. Pagpabaliwala ni Helga sa tawag ng kanyang ina at nagpatuloy na siya sa kanyang pagkain. Tumunog na naman ulit ang kanyang cellphone at sa ngayon ay ang kanyang best friend na si Janice ang tumatawag. Kahit agad niya itong sinagot. Ay Janice, napatawag ka. Bungat ni Helga sa kanyang kaibigan. Hoy Helga, Diyos ko bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Galit na saad ng kanyang kaibigan. Anong hindi sumasagot? Kita mo naman na sinagot ko na oh. Bes, ang tawag ng nanay mo. Diyos ko, alam mo na ba na may nangyaring masama sa nanay mo ha? Ha? Anong masamang nangyari ka dyan? Umalis lang naman si nanay dahil nagkatid ng tanghalian sa mga kapatid ko. Helga naman, tinawagan ako ngayon ng nanay mo at akala ko nanay mo siya. Pero nagkamali ako.
dahil isa pala itong pulis at sinabi sa akin na hindi ka raw sumasagot. Kahit ako na lamang ang tinawagan nila. Ha? Anong ibig mong sabihin, Janice? Hindi kita maintindihan. Kinakabahang tanong ni Helga. Sinabi kasi sa akin ng mga pulis na nasagasaan ng nanay mo ng isang bus. Dead on arrival siya nang dumating sa ospital. Kwento ng kanyang kaibigan na siyang naging dahilan upang mabitawan ni Helga ang kanyang telepono. Bes, nariyan ka pa ba? Tanong ulit ng kanyang kaibigan. Agad namang pinulot ni Helga ang kanyang cellphone at saka ito sumagot. Oo Bes, nandito pa ako. Saang ospital daw? Nauutal na tanong ni Helga sa kaibigan. Sa St. Lourdes daw. Tugon ng kanyang kaibigan. Nang mga sandaling iyon, ay biglang nag-flashback ang lahat ng pangaral ng ina ni Helga sa kanya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa kanyang nabalitaan. Kanina lamang, ay nagtatalo pa sila ng kanyang ina patungkol sa pagsasaing. Ngayon ay isa na itong malamig na bangkay. Samot-saring emosyon sa kanyang isipan nang naglalaro. Paano sila ngayon na wala na ang kanyang ina? Sino na ang mag-aalaga sa kanila? Gayong ulila na silang lubos. Hindi na malayan ni Helga na tuloy-tuloy na ang agos ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Nay, nanay, tawag na may kasamang iyak ni Helga sa kanyang ina nang makarating sila sa morgue ng ospital. Bes, paano na yan? Sino na ang mag-aalaga sa mga kapatid mo? Tanong ni Janice. Hindi ko pa alam, Bes. Yan ang nga rin ang iniisip ko eh. Paano ko aasikasuhin ang mga kapatid ko? Wala naman akong alam na gawaing bahay. Hayaan mo, Bes. Sasamahan muna kita. Habang nag-a-adjust pa kayong magkakapatid. Wika ni Janice sa kaibigan. Salamat, Bes ha. Tugon ni Helga at nagkayakapan nga sila. Hanggang sa nailibing na nga ang kanilang ina. Labis pa rin ang pagdadalamhati ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Ate, paano na yan? Wala na si nanay. Paano na tayo mapubuhay nito? Iyak ng mga ito. Shh, tahan na Shane. Huwag kayong mag-alala, nandito pa naman si ate, okay? Kaya huwag na kayong umiyak. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat ate Helga. Sabay yakap ng dalawa niyang kapatid na sina Shane at Arthur sa kanya. Sige na, magpahinga na muna kayo. Alam kong napagod rin kayo sa libing ni nanay. Utos na Helga sa dalawa na siya namang sinunod ng mga ito. Nang masigurong nakapasok na nga sa kanilang kwarto ang dalawa, saka binuhos na Helga ang kanyang emosyon. Umiyak siya ng umiyak at agad itong napansin ng kanyang kaibigang si Janice. Bes, tama na ang pag-iyak mo. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Tama nga talaga ang sinasabi sa akin noon ni nanay na dapat talaga ay matuto ako sa mga gawaing bahay. Shh, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Bes. Wala na rin tayong magagawa. Isa pa, wala namang may gusto sa nangyari sa nanay mo. Sa ngayon ay ang gawin mo na lamang ay ang magpakatatag para sa mga kapatid mo. Humanap ka ng trabaho para mabuhay kayong magkakapatid. Pero hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko, Bes. Napaka-irresponsable kong anak. Kung sana ay nakinig ako kay nanay at sinunod ko ang mga pangaral niya sa akin nung siya ay nabubuhay pa, kahit papaano ay hindi ako mahihirapan ngayon. Ngayong wala na siya. Paano ako magpapakatatag, Bes, sa mga kapatid ko kung ako mismo ay nanghihina para sa sarili ko? Umiiyak na saad na Helga sa kanyang kaibigan. Bes, suli na para magsisi. Ang gawin na lamang natin ngayon ay tumayo ka para sa mga kapatid mo. Sure ako na nakikita kayo ng nanay mo. Saad pa ni Janice na umiiyak para sa kanyang kaibigan. Oh, Bes, ipapakita ko na kaya ko ang sarili ko at kahit hindi ako marunong noon, ay kailangan kong pag-aralan ang lahat ng iyon upang hindi mapabayaan ng mga kapatid ko. O sige, Bes, basta't lagi mong tatandaan ha, nandito lang ako palagi nakasuporta sa'yo. Saka gusto ko na makita na dinidisiplina mo ang mga kapatid mo para hindi maging katulad mo na pasaway. Hanggat bata pa sila ay kailangan mong turuan ng tama tulad ng pinapangaral sa'yo ng nanay mo. Maraming salamat, Bes ha. Huwag ka nang umiyak. Ang mabuti pa ay magluto na tayo ng hapunan nyo. Pero Bes, saan ako kukuha ng pera? Huwag kang mag-alala, Bes, kasi may iniwan naman sila nanay na ATM para sa amin ng mga kapatid ko. Kahit ito na lamang muna ang gagamitin ko habang naghahanap pa ako ng trabaho. Mabuti naman kung ganon. Kaya tara na, paglutuan na natin ang mga kapatid mo. Suwestyon ng kanyang kaibigan. At agad naman na silang nagluto.
At nang matapos na silang magluto, ay tinawag na niya ang kanyang mga kapatid. Shane, Arthur, halika na kayo at kakain na tayo. Bes, uwi na muna ako kasi tinatawagan ako ni mama Babalik na lamang ako dito bukas, okay lang ba? Paalam ng kanyang kaibigan. Oo naman Bes, kahit wag ka na munang bumalik dito. Nakakahiya naman, may sarili ka ring buhay. Okay na ako. Alam ko naman na ang mga kailangan kong gawin. Saka salamat Bes sa pag-aalala sa akin. Sigurado ka ba? Oo naman Bes, sigurado ako. Tatawagan na lamang kita kapag may kailangan ako. O sige, basta't kung may kailangan ka huwag kang mahihiyang tawagan ako Paalala ng kanyang best friend. Kaya tumango na lamang si Helga at saka umalis na rin ang kanyang kaibigan. Kasabay ng pag-alis ng kanyang kaibigan ay ang pagbaba ng kanyang mga kapatid. Ate, alis na si Ate Janice? Oo Shane, tayo na. Kumain na tayo. At may mahalaga pa tayong pag-uusapan. Shane, Arthur, gusto ko na maging handa kayo dahil ayaw ko na matulad kayo sa akin. Napasaway at tamad nung nabubuhay pa si nanay. Hindi natin masasabi ang buhay ng tao. Kahit hanggat maaga pa, dapat yung matutunan ang mga simpleng gawain dito sa bahay. Ate, pasensya ka na sa'yo nilipat ang responsibilidad ni nanay. Saad ni Shane. Wala kayong dapat nahihingi ng pasensya sa akin dahil walang may gusto sa nangyari kay nanay. Pero ang gusto ko na huwag kayong tumulad sa akin dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Dahil sa pangyayaring ito, ay maraming natutunan sa Helga. Sinisisi siya sa pagbabaliwala niya sa lahat ng pangaral ng kanyang ina noong ito ay nabubuhay pa. Pero sabi nga nila, laging nasa huli ang pagsisisi. Pero palagi namang hindi pa huli ang lahat. Anong aral ang napulot niyo sa ating kwento sa araw na ito mga kabarangay? I-comment nyo naman sa baba at babasahin ko ang lahat ng yan. Hanggang sa susunod nating kwento kabarangay. Thank you so much and peace out.